marriage is sacred. Ang pag-aasawa ay banal. Bakit naging banal ang pag-aasawa? Well, una, tingnan natin mabuti. Banal ang pag-aasawa sapagkat ito'y plano ng Diyos. Marriage and the family comes from God. It was God's idea. Alam ninyo, kung ating pag-aaralan, ang pag-aasawa ay mayroong kadahilanan ng pagkakaroon ng kasama. Ito ang tinatawag nating companionship. Ang pag-aasawa ay mayroong kadahilanan sa procreation, hindi ba? Para mag-anak. And, by the way, tandaan nyo ha, magkakaanak lamang kayo dahil sa pag-aasawa. Yung walang asawa na nagkakaanak, nako, galitan Diyos dyan. Okay? Ang pangatlo ay kapahayagan ng ating pag-ibig. Alam nyo, ang Diyos mahal tayo. Kaya niya tayo nilalang eh. Hindi maaari na sasabihin ko, I'm in love, I'm in love. Kanino? Wala. Hindi pwede. So, kinakailangan may object ang pag-ibig na yan. And that is the reason why God created man. Ngayon, sa ating pag-aasawa, dapat din na may katugma. Merong recipient on the other end. Ang pagmamahal na yan, sinabi ng Diyos dito sa banal na kasulatan na ating nabasa, it is not good for a man to be alone. So, sana ay isipin ninyo, nasaan ba ang Diyos sa inyong relasyon at papaano ninyo sinusunod ang kanyang kautusan sa inyong relasyon? Well, meron tayong mga gabay na makikita sa ating workbook. If you want to, you can take a look at it and then sagutin ninyo yung mga katanungan na naroon. Love is a choice. You can choose to love or not to love. Pero, ikaw rin ang mahihirapan kasi apektado ang relasyon ninyo. Conscious loving is, alright, there are 3 things I would like to share with you what conscious loving is. 1, it is loving your mate his ways. Loving your mate her ways. Ano ang ibig sabihin nito? Conscious loving is this. Tingnan ninyo. My wife and I could have a different definition of what love is. It's just like one of my couple counselors parang ganito. Sabi ng misis, in our 15 years of marriage, you have never loved me. Nagulat si mister. Ano? Sabi niya, kung hindi kita mahal, sabi niya, eto, natatandaan mo, 3 ang girlfriends ko, pero ikaw ang pinakasalan ko. Is that not love? Sabi niya, pinagpatayo kita ng bahay. We have toured around the world. Ang kompleto kong sweldo binibigay ko sa'yo. Now, tell me if that is not love. Eto ngayon sagot ni Mrs. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako inaakbayan pag naglalakad tayo sa kalsada? Kung mahal mo ako, bakit hindi mo hinahawakan ang aking kamay kapag nanonood tayo ng sine? Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako pinapakilala sa iyong mga kaibigan? Now, nakita ho ba niyo ang ibig kong sabihin? I believe he loves her. Kaya lamang, ang kanyang expression ng pag-ibig ay kakaiba sa hinihintay ni Mrs. Ito yung sinasabi ko na they have different definitions of love. Ngayon, ang sinasabi ko is, conscious loving is loving your partner according to his ways or her ways. Ano yung nagpapakita sa kanya ng pag-ibig? Bakit hindi na ganyan ang inyong pag-ibig? Bakit nag-drift away na ang inyong relationship? Dati-rate gusto na kagad ni Mister umuwi sa bahay, ngayon ayaw na. Hating gabi na akong umuwi at madaling araw na akong umalis. Bakit ba? So, babanggitin ko po ang ilang mga panlabas na kadahilanan. Magugulat kayo dito. Yung ating mga technological development. Talaga? Oo naman. Problema yan ng mag-asawa. Kung hindi marunong gumamit ang mag-asawa. Halimbawa, okay. Dati-rate, si Mister at saka si Mrs. pagkakain, sasabihin ni Miss, Ling, mauna ka na sa kwarto. Susunod na ako kasi hugasan ko lang ito pinagkainan. Naayusin ko lang dito. Okay, fine. Tapos susunod na si Mrs. after 15 minutes, after 30 minutes, di ba? Ngayon, iba na yun. Hirap na sitwasyon. Sabihin ni Mrs. Oling, tulog na tayo. Ano sabi ni Mr.? Teka muna, meron akong naarkilang 2 VHS tapes, tatapusin ko lang. O, Jackie Chan pa nga, di ba? So, what happened? 2 oras, 2 tapes yun. 3 to 4 hours yun. So, pagpasok ni Mr. sa kwarto, what happened?
tulog na si Mrs. Di ba? At kinabukasan, puyat, nagmamadali, papasok sa opisina. Itong mga bagay na ito, hindi ko sasabing necessarily evil. Pero, kapag hindi ho tayo marunong mag-handle ng lahat ng inbensyon na ito, wawasakin ho niya ng pamilya natin. Remember, man's life does not consist of what he has, but definitely of what he is. Napakasarap na maging simple ang buhay. I'd like to share with you first aid for sick marriages. Now, tandaan nyo, ang binanggit ko first aid for sick marriages. Ilang importanteng bagay kung bakit first aid ang title ko. Una, kasi naman kayo mga may mag-asawa, madalas kayo pag lumalapit sa counselor, yung maghihiwalay na. Hindi ho. Katulad din yan ng karamdaman no? Sa unang pakiramdam ninyo na hindi mabuti, magtanong na kayo kaagad para hindi lumalala. Kaya itong first aid ay isi-share ko sa inyo upang makita ninyo na wow, sa mga unang bagay pa lamang na medyo may silent treatment na, hindi ba? Medyo unang ginagabi na si Mr. nang uwi, may gagawin na kayo kaagad. That is if you want a long and lasting relationship. In the marital relationship, one or both the spouses could be blinded, all right? By what? By materialism, of course, hindi ba? Para bang ang eye injury is yung bang walang makitang malayo si Mr. at si Mrs. kasi may takip na pera sa harapan Okay. Ang sabi ni Jesus Christ, man's life does not consist of what he has. Tandaan nyo lagi yan. Ngayon, napakabait ng ating Panginoon. Kaya pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya. So, sa injury, sa eye injury, what do I recommend? Okay. I recommend Priofam capsule. Priofam capsule is simply give your priority to your family, not sa money. Okay? Ang generics, commitment, togetherness, devotions, dedication. Remember, first is the family. Now, dosage, 1 capsule every indecisive moment taken with a lot of concern. Sabi ng banal na kasulatan, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Trust the Lord with your needs. Work honestly. Everything will just be fine in your marital relationship. Get a copy of Mahal Ko Ang Aking Asawa videos 1 and 2. Each comes with a free workbook, now available in BCD.